Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Kinumpirma ng Korea Aerospace Industries na ito ay nakikipag-usap sa Pilipinas matapos ang flight display ng KF-21 Boracay sa ginanap na Seoul ADEX 2025. Ipinapakita ng interes ng Maynila ang lumalawak na ugnayan sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, lalo na habang isinasagawa ng bansa ang modernisasyon ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa South China Morning Post noong ika-27 ng Oktubre taong 2025, sinabi at kinumpirma ng Korea Aerospace Industries na kasalukuyan silang nakikipag-ugnayan sa Pilipinas matapos ang mga flight demonstration ng KF-21 Boracay sa Seoul ADEX 2025, kung saan personal na napanood ng isang delegasyon mula sa Pilipinas ang pagpapalipad ng pinakabagong multi-role fighter jet ng South Korea. Binanggit din ng kumpanya ang hakbang ng Maynila na doblehin ang bilang ng mga FA-15 nito, isang indikasyon ng lumalalim na kooperasyong pang-industriya sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ulat, inilalarawan ang KF-21 bilang isang posibleng export contender sa malapit na hinaharap, at binigyang diin ng malaking papel ng mga FA-15 na gawa rin ng Korea sa operasyon ng Philippine Air Force, mula sa air policing, maritime patrol overwatch, hanggang sa limitadong strike missions. Kung itutuloy ng Pilipinas ang proyekto, ang KF-21 ay magbibigay ng kakayahang makipaglaban sa labas ng visual range gamit ang mga Meteor-class missiles, at inaasahang lalawak pa ang kakayahan nito sa precision strike missions pagdating ng Block 2 variant. Ang KF-21 ay isang twin-engine na 4.5 generation na disenyo na binuo sa paligid ng dalawang GEF-414 at isang lokal na sensor suite na kinabibilangan ng isang Hanwha Systems Active Electronically Scanned Array Radar, Infrared Search and Track, at isang modernong electronic warfare package. Ang baseline Block 1 ay nagbibigay prioridad sa air-to-air performance na may semi-recessed fuselage stations na nagpapababa ng drag at signature para sa long-range intercepts. Nakapagpalipad na ang flight testing ng IRIS-T at nagsagawa ng separation at pagpapaputok para sa Meteor, na nagtatatag sa BVR credentials ng airframe. Kumilos din ang South Korea upang isama ang mga European standoff weapons sa ilalim ng isang KMBDA framework na nagpapalawak ng mga opsyon para sa mga export users. Ang Block 2, na target ng Seoul na bilisan, ay nagdaragdag ng mga guided bombs at katutubong cruise missiles, na nagtutulak sa KF-21 sa isang tunay na swing role profile. Ang isang follow-on variant ay dinisenyo na may internal base, na nagpapabuti ng survivability kapag tumatagos sa layered air defenses. Ang bilis ng produksyon ay nagiging matatag sa sariling bansa matapos ang mga kontrata para sa mga paunang batches, na ang unang paghahatid sa Republic of Korean Air Force ay pinaplano sa 2026, isang timeline na nagpapatibay sa mga inaasahang mamimili tungkol sa kredibilidad ng schedule. Ang aircraft availability at munitions integration windows ay kadalasang nagpapasya kung ang isang modernization program ay magbubunga ng near-term deterrence o mananatiling isang mithiin. Anumang bid ng Pilipinas para sa KF-21 ay uupo sa tabi ng dalawang pamilyar na opsyon. Inaprubahan ng Washington ang isang potensyal na pagbebenta ng 20 unit na F-16 Block 70-72, isang package na binuo sa paligid ng APG-83 ISA radar at ang pinakabagong mga sandata na kauri ng AIM-120 Sidewinder. Bagaman may mataas na presyo na nagpapahirap sa budget ng Pilipinas, si Saab, sa panig nito, ay pinanatili ang Gripen conversation na buhay para sa bansa, na binibigyang diin ang Agile Dispersed Operations concept ng uri, mabilis na turnarounds, at napatunayang Meteor integration,
habang nagbabala na ang pandaigdigang pangangailangan ay maaaring magpahaba sa mga delivery queues. Pinalalim na ng Pilipinas ang high-low mix sa 12 units na karagdagang FA-50s na order, na nagmumungkahi na ang 100 ng Korea ay maaaring magpababa ng logistics friction at training overhead kung ang KF-21 ang magiging high-end ng spectrum. Babaguhin ng South Korean KF-21 ang paraan ng pagpapatakbo ng Philippine Air Force. Ang twin-engine safety ay hindi academic sa ibabaw ng West Philippine Sea, kung saan karaniwan ang mahabang overwater sorties. Sa Meteor-class Reach na nakakyo ng IESA at IRST, nag-aalok ang KF-21 ng kapani-paniwalang area denial sa mga pinagtatalo ng features, escorts para sa maritime patrol aircraft, at mabilis na pagtugon sa mga panghihimasok. Habang dinadala ng Block 2 ang mga sandata na kauri ng JDAM at SDB at mga katutubong standoff missiles online, ang jet ay maaaring magbigay ng sea control effects sa pamamagitan ng pagkyo o pag-atake sa mga maritime target sa malayo na nagpupuno sa mga coastal missile launchers at FA-50s na humahawak sa day-to-day air policing. Kung ipapares sa pinaplanong enablers, tulad ng mga tankers at airborne early warning, mapapanatili ng Pilipinas ang combat air patrols ng mas malalim sa exclusive economic zone nito at maghabi ng isang tunay na kill chain sa buong sistema nito. Ang pagkakaroon ng makabagong multi-role fighter fleet na may kakayahang lumaban sa labas ng visual range at may mataas na survivability ay hindi lamang nagbibigay ng deterrence laban sa pananakot, kundi pinatitibay din ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado at binibigyan ito ng mas maraming opsyon bago pa man lumala ang isang krisis. Ito ang pinakamalalim na kahulugan ng usapin ng KF-21 matapos ang ADEX 2025, isang desisyong maaaring makaapekto hindi lang sa hukbong panghimpapawid, kundi sa kabuuang direksyon ng pambansang seguridad ng Pilipinas.